Sa gitna ng mapaminsalang mga sunog na tumupok sa bahagi ng California kamakailan, may nangyaring kakaibang himala. Sa kabila ng abo at pagkawasak na lumamon sa buong mga komunidad, isang bahay ang nanatiling nakatayo, hindi nasira ng mga apoy. Hindi ito isang metapora o kwento mula sa nakaraan. Ito ay kamakailang nangyari at nag-iwan ng pagtataka sa mga residente, bumbero at eksperto. Ang mas kamangha-mangha, isa pang nakakagulat na himala na maaring ituring na isang direktang pagpapahayag ng Diyos ang naganap din sa gitna ng mga sunog sa ibang rehiyon. Isa ba itong tanda mula sa Diyos? Isang katuparan ng propesya? Ang mga nakasaksi roon ay naniniwala na may nangyaring higit pa sa natural na paliwanag sa mga lugar na ito at ipapakita ko ito sa inyo ngayon. Ang mga sunog na tumama sa California kamakailan ay hindi lamang mapaminsala, naging paalala ito ng kahinaan ng tao sa harap ng lakas ng kalikasan. Higit sa 27,000 ektarya ang naging abo, katumbas ng napakalaking 37,000 mga larangan ng futbol. Ang mga numerong ito ay hindi lamang istatistika, sumasagisag ito ng tahanan, buhay at mga pangarap ng libu-libong tao na nakita ang lahat ng ito na naglaho sa loob lamang ng ilang oras. Hindi bababa sa 10 buhay ang nawala sa trahedyang ito at higit sa 10,000 mga istruktura ang nawasak, nag-iwan ng pilat hindi lamang sa tanawin kundi pati na rin sa mga puso ng mga nakaligtas. Ang tanawin ay parang isang eksena mula sa Apokalipsis. Buong pamilya ang nagmadaling lumikas, dala lamang ang mga bagay na kaya nilang bitbitin at iniwan ang bunga ng maraming taon ng pagsisikap at dedikasyon. Mga larawan, alaala, tagumpay, lahat ay nawala sa gitna ng mga apoy. Ang pakiramdam ng seguridad na nararamdaman nila sa kanilang mga tahanan ay ganap na nawasak. Ang pagkawala ay hindi lamang material, ito rin ay emosyonal, psikolohikal at espiritual. Hindi lamang ang mga tao ang nagdusa, ang kalikasan na matagal nang humaharap sa mga hamon ng pagbabago ng klima ay lubhang naapektuhan. Ang hangin ay naging hindi na makahinga, isang makapal na ulap ng usok ang bumalot sa langit at tumaas ang mga kaso ng problema sa paghinga. Ang mga bata, matatanda at mga taong may mahihinang resistensya ay nahirapan sa masamang kalidad ng hangin habang napuno ang mga ospital ng mga pasyenteng lumalaban sa mga hindi nakikitang epekto ng trahedya. Sa gitna ng ganitong pagkawasak, hindi maiwasang itanong, nasaan ang Diyos sa lahat ng ito? Isa ba itong pagpapakita ng mga propesiya sa Biblia? Isang babala mula sa Diyos o simpleng resulta ng malayang kalooban ng tao? Ang Biblia ay nagbibigay sa atin ng mga babala tulad ng nakasaad sa Isaya, Kabanata 24, talata 1 hanggang 3. Masdan, wawasakin ng Panginoon ang lupa at ito'y lubos na gigibain. Babaguhin ang anyo nito at pangangalatin ang mga naninirahan dito. Maaaring ang mga sunog na ito ay isang salamin ng mga salitang iyon. Ngunit bago tayo sumabak sa lalim ng mga usaping propetiko, may isang kaganapang sumasalungat sa lohika at nagpapaalab ng pananampalataya. Sa gitna ng napakalaking pagkawasak, isang bahay ang nanatiling buo at walang bahid. Sa kalagitnaan ng pagkawasak na tumupok sa mga kagubatan, mga kalapit na barangay at maging sa maliliit na komunidad, isang bahay lamang ang nakatayo, hindi nasira, sa tanawin na parang hinugot mula sa isang pelikulang apokaliptiko. Ang apoy na sumira sa lahat ng nakapaligid ay tila naharang ng isang hindi nakikitang pader nang ito'y dumating sa mga hangganan ng ari-arian. Ang lupa ay natakpan ng abo, ang hangin ay puno ng usok at ang mga nasirang bahay ng mga kapitbahay ay nagkukwento ng hindi maisip na mga pagkawala. Ngunit doon, sa gitna ng kaguluhan, isang bahay na buo ang sumalungat sa lohika. Ang ari-arian ay pag-aari ng isang pamilyang Kristiyano na kilala sa kanilang matatag na pananampalataya. Hindi nila inakala na ang kanilang panalangin mula sa Salmo 71 ay magiging literal na realidad.
ang tumatahan sa lihim na dako ng kataas-taasan, sa lilim ng makapangyarihan, siya'y mananatili. 1,000 ang babagsak sa iyong tabi at 10,000 sa iyong kanan, ngunit ikaw ay hindi maaano. Nang kumalat ang balita tungkol sa sunog sa rehiyon, ang pamilya tulad ng marami pang iba ay napilitang lumikas ng madalian. Dala lamang ang mga pangunahing pangangailangan, umaagos ang luha sa kanilang mga mata habang iniisip na hindi na nila muling makikita ang kanilang tahanan. Habang lumalayo sila, kitang-kita nila ang mabilis na pag-usad ng mga apoy, nilalamon ang lahat ng madaanan. Ito'y isang nakapanlulumong tanawin at bawat isa'y may bigat sa puso na dala ng posibilidad ng ganap na pagkawala. Gayunpaman, sa kabila ng takot, nanatili silang may pananampalataya, tahimik na nananalangin at naniniwalang hawak pa rin ng Diyos ang lahat. Pagkatapos ng sunog, nang magsimulang bumalik ang mga residente upang suriin ang pinsala, ang tanawin ng kanilang bahay ay nagdulot ng matinding pagkagulat. Ang mga kapitbahay ay napanganga sa pagkakita na habang ang kanilang mga ari-arian ay naging abo, ang bahay na iyon ay nanatiling perpektong buo, na para bang may hindi nakikitang kalasag na humarang sa apoy. Ayon sa may-ari ng bahay, hindi ko dapat nararamdaman ang kaligayahan dahil nasunog ang buong kalsada namin, pero iniligtas ng Diyos ang aming bahay. Ang mga bumbero at kapitbahay na nasaksihan ang malawakang pagkawasak ay tumigil upang pagmasdan ang tila isang himala. Ang hepe ng mga bumbero, na sanay na sa paglaban sa mga sunog sa kagubatan, ay nagsabi na ang insidenteng ito ay lampas sa anumang teknikal na paliwanag. Sinubukan ng mga eksperto na humanap ng mga makatuwirang paliwanag sa pangyayari. Ang iba'y nagmungkahi na maaaring ang mga tiyak na materyales na ginamit sa pagtatayo o mga salik sa kapaligiran tulad ng direksyon ng hangin ang nagprotekta sa ari-arian. Ngunit wala sa mga pagsusuri ang nakapagbigay ng sapat na paliwanag kung bakit nanatili ang bahay na buo. Patuloy na nanatili ang misteryo at para sa marami sa komunidad, malinaw ang sagot. Ito ay isang tanda mula sa Diyos. Ngunit para sa Diyos, mayroon pa siyang ibang plano na mangyayari, isang bagay na magbabago sa lahat. At dito nagsisimula ang kwento na kumuha ng mas kakaibang direksyon. Ang nangyari sa bahay na ito ay maaaring hindi lamang isang hiwalay na insidente. Habang pinag-iisipan natin ang pangyayaring ito, lumalabas ang iba pang kwento na nagpapahiwatig na may mas malaki pang nangyayari. Posible kayang lahat ng ito ay konektado sa mga tanda ng propesya na mababasa natin sa kasulatan? Ang susunod na bahagi ng kwento ay maaaring magdala ng higit pang ebidensya na sa gitna ng kaguluhan, patuloy na ipinapakita ng Diyos na siya ay naroroon. Habang nilalamon ng nagngangalit na apoy ang malalaking bahagi ng California, naging isa ang rehiyon ng Altadena sa mga pinakapansing tagpo ng trahedyang ito. Matatagpuan sa hilaga ng Pasadena, kilala ang Altadena bilang isang tahimik na lugar na tirahan, natanyag dahil sa natural na kagandahan at mayamang kultural na pagkakaiba-iba. Ngunit ang nangyari doon sa kasagsagan ng mga sunog ay umakit ng pansin sa paraang lumampas sa pinsala at nagdala ng malalim na pagninilay tungkol sa pananampalataya, pag-asa at sa hindi maipaliwanag. Sa gitna ng mga guho at kabuuang pagkasira ng maraming tahanan, may nangyaring pambihira at lubhang makahulugan. Ang mga rebultong panrelihiyon, mga imahe ni San Francisco ng Assisi, ng Sagrado Puso ni Jesus at ng Birheng Maria ay nanatiling himalang hindi nagalaw. Habang lahat ng nasa paligid ay natupok at naging abo, nanatili ang mga rebulto, walang bakas ng pinsala na parang iniligtas ng isang makapangyarihang puwersa. Ang pangyayaring ito ay nagdulot ng matinding damdamin sa mga residente at sa mga nagpunta sa lugar upang suriin ang mga nasira. Hindi maikakaila ang pagkakaiba. Habang nawala na ang buong mga bahay na iwang itim na pundasyon at mga bunton ng debris,
Ang mga rebultong ito ay nakatayo pa rin, tila tahimik na mga saksi ng isang kakaibang pangyayari. Ang tagpong ito ay nagdala ng magkahalong pagkagulat at kapanatagan sa marami, lalo na sa mga nawalan ng lahat. Para sa ilan, malinaw itong mensahe na ang pananampalataya ay nananatiling kanlungan sa gitna ng pagkawasak. Mabilis na kumalat ang mga ulat mula sa mga residente at mga pangkat na nagtatrabaho sa lugar na binibigyang diin kung paano nanatili ang mga rebultong ito laban sa lahat ng inaasahan. Ang init mula sa apoy ay napakatindi, kaya't ang mga metal ay natunaw, ang mga puno ay ganap na nasunog hanggang sa mga ugat at ang mga istrukturang semento ay nagkabitak-bitak dahil sa matinding init. Ngunit ang mga rebulto na yari lamang sa tila karaniwang mga materyales ay hindi nasira. Napaisip ang marami tungkol sa kahulugan ng kakaibang pangyayaring ito. Sinubukan ng agham tulad ng inaasahan na magbigay ng paliwanag. Sinabi ng mga eksperto na maaaring ang mga imahe ay nasa mga lugar na hindi direktang naapektuhan ng init o protektado ng mga debris na nagsilbing natural na hadlang. Binanggit din ng iba ang posibilidad na ang mga materyales ng rebulto ay mas matibay sa init. Subalit, wala sa mga teoryang ito ang lubos na makapagbigay linaw sa misteryo. Ang pangyayaring ito ay nagsimulang talakayin sa mas malawak na mga lupon, mula sa mga lokal na komunidad panrelihiyon hanggang sa mga online na plataporma. Nagsimulang ikonekta ng mga tao ang mga pangyayaring ito sa mga mensaheng biblikal tungkol sa pagkawasak at pagtubos. Ang mga talata tulad ng nasa Isayas, Kabanata 24 na nagsasaad ng pagkalipol ng lupa at Mateo, Kabanata 24 na binabanggit ang mga likas na kalamidad bilang mga tanda ng mga panahon, ay itinuro bilang mga posibleng espiritual na paliwanag sa mga nagaganap. Hindi lamang ito tungkol sa pagkasira, kundi isang pagkakataon upang pagnilayan ang buhay, ang pananampalataya at ang mas malawak na layunin ng Diyos para sa sangkatauhan. Ngunit ito na nga ba ang kabuuan? Maari kayang ito'y tanda ng propesyang biblikal? Ang mga imaheng ito na nanatiling buo, sila ba'y mga hiwalay na simbolo o bahagi ng isang mas malaking revelasyon na dahan-dahang inihahayag? Para sa ilan, malinaw na ang mga sunog ay isang makadiyos na interbensyon, marahil isang parusa para sa mga paglihis ng sangkatauhan o isang babala. Ngunit para sa iba, ang mga trahedyang ito ay nakikita bilang direktang resulta ng malayang kalooban ng tao. Binigyan tayo ng Diyos ng kalayaan upang pumili ng ating mga landas at ang mga resulta ng mga pagpiling ito, mabuti man o masama, ay madalas bumabalik sa mismong nilikha. Ngunit paano naman ang mga propesyang biblikal? Maaari ba nating basta na lang balewalain ang mga ito? Siyempre hindi. Sa buong kasaysayan, ang mga likas na sakuna at malalaking trahedya ay palaging iniuugnay sa mga babala ng Diyos. Sa aklat ni Isayas, Kabanata 24, idineklara ng Diyos, narito wawasakin ng Panginoon ang lupa at ituturing itong wasak. Sa Ebanghelyo ni Mateo, Kabanata 24, binanggit ni Jesus na magkakaroon ng taggutom at lindol sa iba't ibang lugar. Ang mga tekstong ito ay madalas na binibigyang kahulugan bilang mga babala, hindi palaging bilang mga parusa, kundi bilang mga paanyaya upang muling ituon ng sangkatauhan ang puso nito sa Diyos. Gayunpaman, ang usapin ay hindi lamang espiritual. Mayroon ding mga paliwanag na pang-agham at natural na tumutulong upang maunawaan kung ano ang nangyari. Ang mga record na mataas na temperatura kasabay ng matagal na tagtuyot at ng kilalang mga hangin ng Santa Ana ay lumikha ng isang perpektong kalagayan para sa mabilis na pagkalat ng mga sunog. Bukod pa rito, ang kapabayaan sa pagpapanatili ng mga kagubatan at mga pagkukulang sa mga infrastrukturang elektrikal ay itinuro bilang mga nagpapalala sa sitwasyon. Ito'y nagdadala sa atin ng isang mahalagang pagninilay.
Inaalagaan ba natin ng wasto ang mundo na ipinagkatiwala ng Diyos sa atin? O binabaliwala natin ang responsibilidad na ibinigay niya sa atin bilang mga tagapag-alaga ng kanyang nilikha? Ngunit ang mga natural at gawa ng tao na salik na ito, gaano man sila kaluhikal, ay hindi nagpapawalang bisa sa espiritual at emosyonal na epekto na dulot ng mga pangyayaring ito. Ang mga sunog ay nakita ng marami bilang isang tawag para sa pagninilay. Marahil, hindi lamang ito tungkol sa paghahanap ng mga dapat sisihin, kundi sa pakikinig sa isang mas malalim na mensahe. Namumuhay ba tayo ng naaayon sa mga layunin ng Diyos? Handa na ba tayo para sa mga panahong binabanggit sa kasulatan bilang simula ng mga sakit ng pagdurusa? Ang espiritual na epekto ng mga sunog ay humihigit sa mga hangganan ng makatuwiran, direktang umaabot sa puso ng tao. Nagsisilbi itong isang salamin, sumasalamin hindi lamang sa kahinaan ng ating mga makalupang pagtatayo, kundi pati na rin sa pangangailangang suriin kung saan talaga tayo nakaugat. Sa Mateo, Kabanata 7, Talata 24, nagsalita si Jesus tungkol sa pagtatayo ng ating bahay sa bato at hindi sa buhangin. At kapag nakita natin na ang lahat sa paligid natin ay gumuho, ang tanong na bumabalik ay, saan natin itinatag ang ating buhay? Ang apoy sa buong salaysay ng Biblia ay hindi lamang tungkol sa pagkasira, kundi pati na rin bilang isang ahente ng pagbabago. Nang matagpuan ni Moises ang nag-aapoy na palumpong, Exodo Kabanata 3, hindi lamang ito isang milagrosong pangyayari. Ito'y isang tawag tungo sa mas mataas na layunin. Sa parehong paraan, ang mga sunog na nasaksihan natin ngayon ay maaaring maunawaan bilang isang paanyaya sa pagninilay at marahil sa pagkilos. Hinahamon tayo ng mga ito na linisin ang ating mga puso, muling pag-isipan ang ating mga prioridad at muling itama ang ating espiritual na landas. Sinasabi ng Biblia na ang apoy ay isang pagsubok, isang bagay na nagpapahayag kung ano ang tunay na walang hanggan at mahalaga. Sa unang Korinto, Kabanata 3, Talata 13, ipinaliwanag ni Pablo na ang ating mga gawa ay susubukin ng apoy. Tanging ang mga itinatag sa matatag at espiritual na pundasyon ang mananatili. Kaya ang tanong ay, ang ating mga buhay ba ay handa nang harapin ang pagsubok na ito? Nagtatayo ba tayo ng isang bagay na kakayanin ang init ng mga pagsubok? Ngunit narito ang isang bagay na mas malalim pa, ang kahinaan na ipinaaalala sa atin ng apoy ay nag-aalok din ng natatanging pagkakataon. Ang pagkawasak ay maaaring magmukhang katapusan, ngunit sa pananaw ng Diyos, ito'y simula ng bago. Isipin kung paano pagkatapos ng pagkasira ng apoy, muling nabubuhay ang kalikasan. Ang mga nasirang larangan ay nagbibigay daan sa bagong mga usbong na sumisimbolo na kahit sa mga abo ay may pag-asa. Hindi ba't ito rin ay isang mensahe para sa ating sariling mga buhay na pagkatapos ng mga sandali ng sakit at pagkawala, maaari tayong makahanap ng pagbabagong buhay at panibagong layunin sa Diyos? At habang ninanamnam natin ito, may isa pang tawag, ang maging ilaw sa gitna ng kadiliman. Gaya ng maaaring magliwanag ang apoy, ang ating buhay bilang mga tagasunod ni Kristo ay tinatawagan na magningning sa mga pinakamadilim na sandali. Nabubuhay tayo sa mga panahong puno ng kawalang katiyakan, ngunit hindi ito dapat pumigil sa atin. Sa halip, dapat itong magbigay inspirasyon sa atin na kumilos ng may layunin, mas alagaan ang isa't isa at maging mga ahente ng pagbabago sa mundong ito. At hindi natin dapat kalimutan na ang Biblia ay nag-iiwan sa atin ng pangakong huling pagbabagong likas. Sa pahayag, Kabanata 21, Talata 5, idineklara ng Diyos, narito, ginagawa kong bago ang lahat ng bagay. Ito ang ating pag-asa na sa kabila ng mga pagsubok ang plano ng Diyos ay magdala ng pagbabagong likas at panunumbalik.
Ang pangakong ito ay nagbibigay sa atin ng kaaliwan at lakas ng loob upang magpatuloy ng matatag kahit na nahaharap tayo sa mga apoy ng buhay. Kaya ngayon, ang pagninilay ay naipapasa sa iyo. Ang mga hamon bang ating kinakaharap, maging sa personal na antas o bilang isang kolektibo, ay hindi isang pagkakataon upang muling kumonekta sa Diyos, upang ihanay ang ating mga buhay sa layunin na mayroon siya para sa atin? At habang iniisip natin ang mga tanong na ito, tayo ay tinatawagan na ibahagi ang mensaheng ito, maging isang refleksyon ng banal na liwanag at magbigay inspirasyon sa iba na gawin din ito. Ang apoy ay maaaring sumunog, ngunit maaari rin itong magpadalisay at magdala ng bagong buhay. Ngayon, itatanong ko sa iyo, nakaranas ka na ba o nakasaksi ng isang bagay na maituturing lamang bilang isang himala? Kung oo, ibahagi ang iyong karanasan sa mga komento sa ibaba. Bumuo tayo ng isang espasyo para sa mga patotoo at magbigay ng inspirasyon sa iba sa pamamagitan ng mga ginagawa ng Diyos. At sabihin mo rin sa akin saan ka nanonood. Laging kamangha-mangha malaman kung gaano kalayo ang naaabot ng mga kwentong ito. Lubos akong nagpapasalamat sa iyong presensya rito. Naway pagpalain ng Diyos ang iyong buhay at panibaguhin ang iyong pananampalataya sa bawat detalye. Ibahagi ang mensaheng ito sa isang tao na nangangailangan ng pag-asa. Maaaring ikaw ang maging instrumento na gagamitin ng Diyos upang maantig ang puso ng iba. Hanggang sa muli,